Ang walang sala sa inyo ang unang bumato sa kanya. Welcome to my channel, ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 8, verses 1 to 11. Pumunta naman si Jesus sa bundok ng mga Olibo. Maaga siyang muli sa templo at naglapitan sa kanya ang lahat ng tao. At pagkaupo niya ay nangaral siya sa kanila. Dinala naman ng mga guro ng batas at ng mga Pariseo ang isang babaeng huling-huli sa pakikiapid. Pinatayo nila sa gitna at sinabi nila kay Jesus, "Guro, huling-huli sa akto ang babaeng ito na nakikiapid. Iniutos sa amin ni Moises sa batas na batuhin ang ganitong babae. Ano man ang sabi mo?" Sinabi nila ito bilang pagsubok sa kanya upang may maiparatang sila sa kanya. Yumuko naman si Jesus at nagsulat sa lupa sa pamamagitan ng kanyang daliri. Nang magpatuloy sila sa pagtatanong sa kanya, tumindig siya at sinabi sa kanila, "Ang walang sala sa inyo ang unang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at nagsulat sa lupa. Ang mga nakarinig na may isa-isang nag-alisan mula sa matatanda at naiwan siyang mag-isa pati ang babae na nasa gitna. Tumindig si Jesus at sinabi sa kanya, "Babae, nasaan sila? Wala bang humatol sa iyo?" At sinabi niya, "Wala, Panginoon." Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita hahatulan. Humayo ka at mula ngayon huwag nang magkasala pa." Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ito ay isang magandang pagninilay na minsan ang tingin natin sa tao na nagkasala ay masama na. Naalaala ko tuloy ang isang exposure area namin noon na meron kaming napuntahan na isang biktima ng ganitong klase ng dati siyang nakikiapid at dati siyang ginagamit ang katawan sa paghahanap ng pera. Pero noong nagkwento siya, napaka lalim ng kanyang dahilan. Nagawa niya ang mga bagay na yon sa kawalan, sa kahirapan, at sa relasyon ng kanyang asawa. Kanyang asawa ay iniwan siya, pinagbuhatan ng kamay, at mag-isa na siyang nabubuhay kasama ang kanyang mga anak. Kaya hindi niya malaman ang kanyang gawain. Kaya napadpad siya sa isang relasyon o pagbebenta ng sarili. At noong naka-recover siya, dahil tinulungan siya ng isang program
na sa isang institusyon na Third World Center for mga exploited women. At nakita namin sa kanya yung pagbabago. Nakita namin sa kanya yung pagnanais niyang magsisi sa kanyang mga kasalanan. Kaya sa tingin namin, ang magaganda itong pagbasang ito, na minsan ang tingin natin ay ipahiya ang taong nagkasala dahil nga sa kanyang ginawa. Pero kung titingnan natin ang kaloob-looban ng taong ito, merong dahilan na malalim na dahilan para sa kanyang kabutihan at kabutihan ng kanyang pamilya. Sa Ebanghelyo ngayon, masasaksihan natin si Jesus bilang tagapagpalaya ng bihag ng kasalanan. Ito ang naranasan ng babaeng nahuli sa pakikiapid. Dinala siya ng guro ng batas at ng mga Pariseo kay Jesus upang makuha at paratangan siya. Subalit, nasaliksik ng Panginoong Jesus ang kanilang maruming isipan at pagmamalinis. Bakit nila nahuli ang babae sa aktong pakikiapid kung hindi sila nagmamasid o namboboso rin? Sa kanilang paghahanap ng gusot, hindi sila nakalusot kay Jesus. Samantala, sa halip na husgahan ang babae, pinagkalooban ni Jesus ng kapatawaran at inanyayahan sa isang bagong buhay na malaya sa kasalanan. Ganun pala ang pagpapatawad ni Jesus. Hindi upang isadlak siya sa kasalanan, kundi upang magbagong buhay. So anuman ang ating nakaraan, kung tayo'y magsisisi at manunumbalik sa Diyos, hindi hadlang ang madilim na nakalipas upang pagkalooban niya tayo ng maaliwalas na bukas. Sapagkat si Jesus ang Alpha at ang Omega. Siya ang Diyos ng ating kahapon, ngayon at bukas. So lahat ng ito ay napakahalaga ang pagsisisi at panunumbalik sa Diyos. Salamat po and God bless.